Ito po ang panghuling bahagi ng In Pursuit of Christ Likeness. At babalikan lang po natin ang mga natalakay natin dito. Titingnan natin kung ano ang mga ipapaalala sa atin ng Panginoon sa lahat ng ating mga narinig at nawa ay katulad ng sabi ko sa inyo, hindi po ang hangganan nito ay napakinggan natin, natutunan natin, kundi kailangan pong maisabuhay natin. Yun po ang hilingin natin sa Diyos mamaya sa ating pananalangin. By the way, mga kapatid, ang lahat ng may tinuro ko ito ay nasa module po ng aming training school o Bible school sa True Bread Training Institute. At yan po ay nasa module. Kaya kung nais po ninyong mag-aral, alam niyo po, mahalaga na mag-aral tayo, patuloy po. At kung ito ay nakikita ninyong makatulong sa inyo, ay pumunta po kayo sa True Bread Christian Fellowship account sa YouTube. Nandun po ang mga ito at patuloy kong dadagdagan ito sa mga bagay na yan, mahalaga sa inyong paglago. Makikita po ninyo na hindi ito katulad ng maraming Bible school na kung saan ay puro tungkol sa kaalaman sa utak. Ito po ay tungkol sa ating relasyon sa Diyos. And I believe na kapag sinundan mo ito ay hindi ka mamamatay spiritually, katulad ng nangyayari sa marami na pumupunta sa seminary na ang tawag nila ay cemetery, sapagkat totoo naman na kung hindi ka maging maingat ay mamamatay ang iyong pananampalataya at relasyon sa Diyos dahil sa mga Bible school na ito na hindi na Biblia ang kanilang itinuturo, hindi na relasyon sa Diyos kundi tungkol sa iyong paglaki ng ulo o kaya mga kaalaman. Kaya ngayon ay babalikan po natin ang mga natutunan natin dito. Bakit natin pinagpagpupursigihan ang In Pursuit of Christ Likeness ay unang-una, yan po yung imahe ng Diyos na ipinagkatiwala niya sa tao sa Hardin ng Eden. So let us create man in our image, in our likeness. Pero kahit doon sa sinabi tungkol kay Seth, ay hindi na in the image of God ang sinabi, in the image of his father Adam. Meaning, nagbago na. Nung pumasok ang kasalanan, ay nawala yung imahe ng Diyos sa tao. At dahil doon, ay maalala natin si Adan ay hinahanap ng Diyos. Masasabi ko na ito yung connecting link. At yan ang disenyo ng Diyos na napakahalaga na ipinagkatiwala sa tao ang kanyang imahe. Na sabi ko nga, it was marred by sin, sinira ng kasalanan, subalit ang Diyos ay hindi bumigay, nais niyang ibalik ito sa tao. So, ang wangis na ito, mga kapatid, ay hindi po yung forma sa panlabas na katulad ng inaakala ng marami, kaya iniisip nila na ganito ang Diyos, ang kawangis ng tao, so gagawa sila ng sasamahing mga larawan, tribulto. Hindi po yan ang ibig sabihin ng image of God. Ang ibig sabihin ng image of God, sang-ayon na rin sa Efeso 4:24, ay ito yung holiness, righteousness and holiness. At yan ay makikita rin sa Lucas 1:34-35, na yung imahe ng Diyos sa tao ay katuwiran at kabanalan. So, totoo nga po na magkakontra yan kaysa sa kasalanan. It's either you possess a sinful life or a holiness and righteousness that comes from God. Kaya, yun po ang ipinaunawa ko sa inyo tungkol sa imahe ng Diyos na ito, na kailangan ay mapasa atin. So, nawala po yun dahil sa kasalanan, ngunit ang Diyos ay gumawa ng daan sa pamamagitan ng kanyang anak. Isinugo niya ito. Walang kasalanan ang anak. Meron siyang mission na siya'y pumarito para maibalik ang imahe na ito. And of course, sabi ng Biblia that Christ is in the fullness of the deity of God. Na siya, bagamat nagkatawang tao, ay taglay niya ang imahe ng Diyos ng buong buo. Ano yun? Hindi po yung forma, kundi yung kanyang matuwid na pamumuhay na ipinakita niya sa iba't ibang aspeto ng kanyang pamumuhay sa mundong ito. Kaya isa sa mga mahalagang matutunan natin
ay yung buhay ng Panginoon. And inire-reveal lang ng Diyos ito sa mga tao na masikap na mag-aral tungkol sa Kanya. Gusto niyang makilala talaga ang Panginoon, porsigido siya, kaya niyang ipagpalit ang lahat ng mga mahalagang bagay sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, alang-alang sa pagkakilala sa Panginoon. Siya ang talakay natin sa sinulat ni Apostol Pablo sa Filipos 3. Now, so ito ang Panginoon, at ang unang ginawa ng Panginoon ay binigay niya ang kanyang sarili. Of course, yung kanyang dugo ay agaran kapag tayo ay sumampalataya, ay nililinis tayo sa ating mga kasalanan na nangangahulugan. Doon ay nirestore ng Diyos ang katwiran at kabanalan sa atin. Yun po yung panahon na tayo pinatawad ng Diyos at nandun yung born again, we were justified from our sins. Pero it doesn't end there. It doesn't end there. Kasi meron pa rin tayong nananahan na nananahan pa rin tayo sa laman, marami pa rin nais ito, na sabi ng Diyos, well, now you are my child, so live like my child, and I have provided everything for you, I have given you all the ways, I have given you my word, I have given you the Holy Spirit to help you in everything with that pursuit of becoming like my Son, Jesus Christ. So sabi ng unang Pedro o ikalawang Pedro 1, I think 3, He have provided everything. Yan ang napakaganda sa Diyos sapagkat lahat ay ipinagkaloob niya na sa atin upang makapabuhay tayo sa hangarin ito na maging katulad ng Panginoon Kristo, mabuhay ng may kabanalan. Kailangan lang natin paniwalaan ang lahat ng ito, matutunan ang lahat ng ito, at pagkatapos ay sikaping mabuhay ng may pagtitiwala na tinutulungan tayo ng Diyos sa hakbangin ito. So, napakahalaga po na malaman natin yan. Ginawa ito ng Diyos sapagkat nais niyang ibalik yung imahe na yon. At ang imahe na yon ay naibalik niya sa pamamagitan ni Kristo, kaya pag tayo na born again, ay magkasama tayo doon sa kanyang pamilya. Ang hangad ng Diyos sa pag-create sa tao ay upang magkaroon siya ng mas maraming kawangis ng kanyang bugtong lanak. Parang malamang ang Diyos ay nalugod-lugod sa anak na kaya niyang iwanan ng lahat alang-alang sa kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, masunurin po siya. Yun ang ibig ko sabihin. And so, nais niyang gumawa ng malaking pamilya sa pamamagitan ni Adan, nag-fail. Pero ngayon ay gagawin niya ito sa pamamagitan ng huling Adan, ang Panginoon Kristo, na sigurado hindi mag-fail sapagkat nagtagumpay siya sa kasalanan. Hindi katulad ni Adan. So yun po ang pangarap ng Diyos, gumawa ng maraming kabilang sa kanyang magiging anak. Kaya nga itong Panginoon natin, ang Panginoon Kristo, na bugtong na anak ay naging panganay sapagkat marami nang naging anak ang Diyos na born again sa tubig at espiritu. So, ngayon, ang pamilyang yan ay kailangan ipakita nilang karapat-dapat sila sa kanyang tahanan doon sa walang hanggang kariyan. Yan po ang hanap ng Diyos. Tayo ay kailangan magtagumpay sa kasalanan sa mundo ito. Kailangan sikapin natin maging matagumpay, mga kapatid. Kung hindi, ay mapunta tayo sa kahindit-hindit na lugar na kung saan hindi pinangarap ng Diyos sa atin, kundi inihanda niya para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So, isipin natin ang katotohanan yan na pangarap ng Diyos na tayo ay maging kabilang sa kanyang pamilya. At tinulungan niya tayo lahat. Sasabihin ko sa inyo, provide ng Panginoon ang pangangailangan natin for that godly life na pinapangarap niya sa atin. But it will all start with a genuine born again. At alam ng dyablo na kailangan sirain niya yung pundasyon na ito. So, nakalaki ko po sa inyo yung tungkol sa the necessity of being genuinely born again. Kailangan maging totoong born again tayo. So, ginawa ng dyablo, pinihit-pihit niya ito. Nawala yung mga hakbangin ng kapanganakang muli. And so, kung gusto niyo maunawaan yan, punta kayo doon sa series about salvation at nandoon yung steps to regeneration. Makikita niyo yan doon. Anyway, 24 videos po yung salvation.
Yung Kingdom of God, nais ko sabihin sa inyo na meron po akong pinutol dahil masyadong mahaba, 43, pero tinuloy ko yung bilang. Pero ang inalis ko doon ay yung tungkol sa mga utos ng Panginoon sa Kristo, na kung saan ay ito ay makikita sa aking libro, The 70 Commands of Jesus Christ, na Tagalog. So doon nyo po hanapin, and tingnan po ninyo paano ito maisabuhay, anong mga epekto nito sa atin, because they all talk about character, works, and attitude, and motives of Christ. So, dapat ay maging tunay tayong born again. Kaya sasabihin ko po sa inyo ngayon, ikaw ba ay tunay na born again? Ikaw ba ay talagang sumampalataya sa tamang ebanghelyo na hindi mo lang tinanggap si Kristo na nalangin pagkatapos ay sinabihang born again ka? That's not the born again of the Bible. The born again of the Bible is that you heard the gospel, you believe that you need a Savior because you are a sinner, you cannot help yourself to be in the kingdom of God, and now you believe in Jesus Christ, the only way to His kingdom. So when you believe, one of those important thing na response mo sa mabuting balita ay ikaw ay nagsisi, ikaw ay nagpabautismo. And then, obviously, you have the Holy Spirit of God. Yun po ay mahalaga para sa kumpletong hakbang ng pagiging born again. Pag hindi yan nangyari sa iyo, at pagkatapos ay gumagaya-gaya ka lang dyan, nahihiya kang aminin ng katotohanan, baka hindi nga ako na born again, I tell you. Mag-isip ka na. Dahil hindi po yan maiayos hanggat pinangahawakan mo ang mali. Kailangan aminin mo ang katotohanan, baka hindi pa ako born again. And I can help you with that. Hindi ko nilalagay ang aking kamay upang hawakan kayo. You can do it with other people na alam mo na talagang matutulungan ka ng tama at totoo tungkol sa mga bagay na ito. But I have baptized some pastors dahil nakita nila na kailangan nilang magpanibago. And those are people who are honest, na gusto nilang iayos ang kanilang mga buhay. Marami ay hindi. Ang gagawin lang nila, well, ginagawa nila ito, ay gagawin ko rin without understanding things. So, pag-isipan mo sapagkat mahalaga ang hakbang na yan. Now that we are born again, our goal, tayo naman, knowing that God has provided everything for us, our goal, kailangan magpursige tayo na maging katulad ng Panginoon. Do everything. It starts with understanding. It starts with knowing things. Doon sa mga magtuturo sa iyo ng pagiging katulad ng Panginoon. Kaya kung ang tinuturo sa iyo ng iyong leader ay pagpapakayaman, sasabihin ko sa iyo, tumigil ka na dyan. Dahil hindi yan ang nais ng Diyos. Those are all old covenant promises to Moses. The new covenant promise are eternal and they are in Christ, but you must have to be like the Son of God who will inherit all these things. And sometimes it takes sufferings. Ilang beses natin nabasa yan na kasama tayo sa suffering ni Christ. Romans 8:17 and then Philippians chapter 3 verse 11 and 12, makikita nyo that in pursuing Christ-likeness, dahil nag-suffer si Christ, then we can also suffer, loobin ng Panginoon. Pero mas malaki ang porsyento niyan. Kaya nga ang mga alagad, maging ang mga 12 ay pinalaan sila ng Panginoon. In this world, you will have tribulation. Pero ngayon, iba ang ating naririnig. Everything is done at ginagaya nila yung mga pangako ng Diyos kay Moises bilang ipinapangako sa kanilang mga member. And ipinakita ko rin sa inyo that Jesus became a human as a model for us. But He had the Holy Spirit. And everything lies in the power of the Holy Spirit. Ang maganda sa Panginoon, kakaiba sa Kanya, ay yung hindi niya na-offend ang Holy Spirit kahit minsan sa kanyang buhay. He is always submissive, He seek what the Spirit leads Him, or where the Holy Spirit leads Him. And that is very important sa buhay natin. So, remember this, the reason you need to be genuinely born again is that because the Lord, the God of heaven, will seal you with His Holy Spirit. At yung Holy Spirit na yun, ang guide natin, ang tulong natin. He is the Spirit of grace na
Gagawa siya kapag tayo ay humakbang ng may pagsunod sa kalooban ng Diyos, may pagpapakumbaba, at yun ang kailangan natin. So Jesus became a human, fully man, and wala po siyang katiting na pagka-Diyos sapagkat kung siya ay may pagka-Diyos, ay nagkunwaring tao siya at nagpatay-patayan siya. Nung siya ay nandito bilang tao, nagkunwaring tao lang siya. Nung siya ay namatay, nagpatay-patayan lang pala. Dahil hindi mo pwedeng gayahin ang Panginoon kung siya ay Diyos at hindi siya mamamatay kung siya ay Diyos. Pero ang linaw naman, pinipilit lang kasi natin yung ating mga kinagisnan na nakamtan natin o narinig natin sa mga important na kalimitan na hindi na natin tinitingnan ng Biblia. So, I have a book na ginawa about doctrinal, and one of the focus is, nakita ko doon nung ako'y nag-aaral na talagang fully man si Christ. So, hindi po ito yung aking narinig kung kani-kanino, sapagat katulad po ninyo, ang napakinggan ko na si Kristo ay God-man. He has the God, meron pa siyang pagka-Diyos nung siya nagkatawang tao. Takot na takot sila na alisin yun sa kanyang pagkakatawang tao, samantalang malinaw na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Eh, nagtira pala siya. Nahihiya siya, nakabrief pa siya, bahagi ng kanyang pagka-Diyos. No, it's not. Iba po ang ibig sabihin. No? Totally, absolutely. He came as a human. And he became like one of us, sabi ng Hebreo. So, tinignan din natin ang kanyang devotional life. This is very important in pursuing Christ-likeness. Na ang devotional life mo ay in between you and God only. Hindi ito puro pakitang tao na kung saan ay nais mong kalugdan ka. No. And doon sa yung devotional life, kayo lang ang Diyos, wala kang ini-impress na tao, and then God will be revealing Himself to you. In that devotional life, you are seeking the Lord, you are seeking His ways, you are seeking the Son of God, and the Holy Spirit is revealing them to you, knowing that you have a pure heart in seeking all these things. Ang Holy Spirit ang magpapakilala sa iyo. Yan ang sabi ng aklat ng John chapter 14 or 16, na kung saan ay tumatalakay ang Panginoon tungkol sa Banal na Espiritu. Sinabi niya, He will reveal me to you. Siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. So, napakahalaga ng devotional life natin. Wala nang mangingibabaw dyan. Hindi yung accomplishment natin. Actually, kung nag-accomplishment ka na hindi maayos ang iyong devotional life, it is yours. It is your accomplishment. And kaya nangyayari sa marami na kung saan dami nadadala na kaluluwa kasi sa totoo lang, mukhang ibang mabuting balita, napakadaling maging born again, na hindi naman na born again, pagkatapos ay puro sa kanila ang karangalan. Kaya marami pong mga Kristiyano nagpakayabangan sa nadala sa Panginoon. Galing po ako dyan. So maging maingat po tayo. Now, devotional life is very important. You will bear fruit when you are truly connected to the Lord. And hindi mo problema ang pamumunga. Kusa yun sa iyong maayos na koleksyon. Pero anong klaseng bunga meron ka? Iyan ba Ismael o Isaac? Kapakipakinabang sa kaluwalhatian ng Diyos o kapakipakinabang sa karangalan ng iyong iglesia o sa karangalan mo? Yun lang naman ang ginagawa ng marami. Isa lang dyan, ang kanilang mga ginagawa ay depende sa karangalan nila o karangalan ng Diyos. Now, pinag-usapan din natin ang humility ng Panginoon Kristo. This is a very important character that we need to have, emanate from Christ, na talagang tayo ay maging mapagpakumbaba. Sabi ko nga, we all have pride in us, and yan ay galing kay Adan na minana natin sa kayabangan ng Diablo. So pride is not supposed to be our hindi natin ito itinatago, mga kapatid. Alam nyo, ang problema ng marami, halimbawa dito sa mga video na ito, sa halip na tulungan ng mga member, let's go with this, let's study this. Hindi, ang ginagawa ng maraming pastor, I tell you, sapagat nakita ko maraming nanonood ng mga pastor, sila lang po
And then, tinatry nila na ituro ito sa kanila, and then sasabihin nila, akin ito. At ito yung mga natutunan ko, I receive it from the Lord. That is pride. That is pride. Bakit hindi mo sila tulungan? Kasi meron kang ibang hangarin para sa karangalan mo at para sa minsan ay magbubunga ng malaking love gift sa iyo. Kaya gano'n ang ginagawa mo, hindi mo sinasabi, we have this video, let's get together and learn these things. These are very important in our Christian life. Alisin na yung pride na yan, mga kapatid. Sasabihin ko sa iyo, yan ang i-grind ng Panginoon sa iyo. And mag-i-struggle ka ng malaki kapag meron ka yan. Sapagat ayaw na ayaw ng Panginoon, sapagat He is a very humble human being when He came. He stripped Himself from deity and He became a servant. Samantala si Satanas, ang hangad niyan ay itataas ang kanyang sarili. Ang Panginoon ay nagpakababa at ang Diyos Ama ang nagtaas sa kanya. Si Satanas nagpakataas, binagsak siya. So God opposes the proud but give grace to the humble. If you have pride in your life, ay tandaan mo, ang kalaban mo, hindi si Satanas, ang Diyos. So if you keep on exalting yourself, here is God, dinidiinan ka niya upang bumaba sapagat ayaw ng Diyos nun. And ang kalaban mo ay Diyos. Mananalo ka ba sa Kanya? So, humble yourself enough. Sabi mo, Lord, I can do nothing apart from You. And with that, ay magiging katulad tayo ng Panginoon. God opposes the proud, but give grace to the humble. Ang lupa, tingnan niyo yung mababang lugar niyan. Pag umulan, o kaya simento, ay makikita niyo na doon pupunta ang tubig. And it is like the grace of God, na kung saan mababa, nandoon ang biyaya. At ganyan ang pagpapakababa. So, let's learn to remove every sort of pride in our life. Alisin na po natin yan. Umamin tayo ng katotohanan. Never tell a lie. Never chase details of stories kapag yan ay mga pagsisinungaling. Nagsisinungaling ang tao dahil ayaw niyang masabi na o ma-embarrass. Yan po ang totoo. And pinag-aralan din natin ang holiness ni Christ as a human being ay talagang nagpursige siya sa pagpapakabanal. Hindi yung kanyang kabanalan nung siya ay Diyos na nagkatawang tao, but despite all the temptation in His life, ay talagang kinalaban niya ito at tinatanggihan niya ang mga tawag ng laman na kung saan ay maaari siyang mahulog sa kasalanan. So, yan ang katotohanan tungkol sa pagkakatawang tao ng Panginoon. And sabi ko nga, ang Panginoon ay bago magkasala, umiiyak na sa Ama. At yan ang sabi ng Hebrews 5:7. Tayo, umiiyak tayo kapag nagkasala na. Kasi, it is not wrong to cry out to God if we fall into sin. Pero, ang tinuro ng Panginoon sa prayer, sabi niya, deliver us from the evil one. But, dahil mabigat o magaan sa atin ang kasalanan, ay hindi tayo katulad ng Panginoon na talagang umiiyak, ayaw ko magkasala, ayaw ko magkasala, ayaw ko magkasala. Dahil alam niya na ang kasalanan ay hinihiwalay siya sa Ama. Hindi siya sanay na mahiwalay sa Ama. Ikaw ba sanay? Malamang. Kaya, kung taken for granted ang kasalanan sa atin, ay dahil sanay tayong mahiwalay sa Ama. Hindi tayo umiiyak. Dahil sa ayaw nating magkasala. Sasabihin ko sa inyo, pagkakasala ka pero sana ay huwag mong sinasadya. Yun ang nais ng Diyos sa atin. And if you slip into sin, ay agad umamin ka. So, sabi nga ng Biblia, huwag mong hayaan abutin ng takip-silim ang iyong kasalanan. So, confess it to the Lord. And the Lord is gracious to the humble. At ibibigay niya ang kapatawaran sa atin. Another thing na pinag-usapan natin tungkol sa Panginoon ay ang kanyang puso at isipan, nakatuon sa walang hanggan. Inunawa niya ang lahat ng bagay tungkol sa kanyang buhay. At pinaniwalaan niya na siya ay anak ng Diyos at kailangan ma-accomplish niya ang mga bagay sa mundong ito bago siya bumalik. So lahat ng ito ay ginampanan ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. But he had that in mind na ang kailangan ituon niya ang kanyang isipan sa
langit. Inaalok siya ng diablo sa mundong ito. Walang epekto sa kanya. Sana ganun din po tayo. Na kapag inaalok tayo ng mga bagay sa mundong ito, well, we need them, but we will not live for them. Nasabihin ko sa inyo, na wala tayong mapala sa mga bagay na ito na iniipon natin. In fact, sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Mag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit na walang tangang sumisira. I tell you, sa tingin ko sa buhay ng marami, they keep on heaping up wealth for themselves in this world. And they will realize na wala pala silang madadala sa kanilang libingan. And they will leave everything. At makikita nila na sayang ang kanilang pinagpaguran. Try to read the book of Solomon, Ecclesiastes, and see that everything is vain. Doesn't count for nothing. Hindi ko maalala yung salitang ginamit niya. Vanity. Everything is vanity. Sabi ni Solomon na napakayaman, napakatalino. So, sabi niya, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, sa Colossians 3:1 and 2, set your hearts on things above, not on earthly things. Set your minds on things above, for Christ is seated on the right hand of God. Doon daw tayo. I-focus natin ang ating puso't kaisipan sa mga walang hanggan. Huwag tayong i-focus ang ating mga mata sa mga bagay ito sapagkat sabi ng Biblia, mawawala ang lahat ng nakikita, subalit ang hindi nakikita ay mananatili ng walang hanggan. So, after all that 10 series about pursuit of Christ-likeness, ibinigay ko sa inyo yung attitude ni Paul na napakaganda tungkol sa hangad na ito. Na ano ang sinabi niya sa Philippians chapter 3 verse 17 to 24, doon niyo makita na meron pong kapalit na malalaking bagay sa buhay natin ang pagiging katulad ng Panginoon. At nasa sa iyo ang pasya kung ang iyong pahahalagaan ay mga bagay sa mundo ito, karangalan sa mundo ito, there is a tendency that you cannot fully grasp the fullness of Christ. Hadlang sila. And you need to give in things for the sake of knowing Christ. And yung sabi ni Paul, I consider them rubbish for the sake of knowing Christ. Ano appetite mo? Sa bagay sa mundo ito o ang Panginoon? So makikita mo, matagal kang lumago sa iyong kalalagayan bago mo marating ang unti-unting pagiging katulad ng Panginoon. Baka hindi mo marating kapag hanggat ang puso mo ay nakatuon sa mga bagay sa mundong ito. Yan po ang totoo. Marami ay nakatuon pa rin ang kanilang puso sa mundong ito sa halip na sa Panginoon Kristo. So, kalimutan ang iyong mga failures at tagumpay and press on towards the goal. The goal of becoming like Christ. Yan po ang sinasabi ni Panginoon. So, nawa po ay magbigay sa atin ng bagong kaisipan ito. And maganda rin kung makakarinig ako ng pasasalamat sa inyo. Sabi ko nga, alisin na yung pride na yan. Kung hindi mo natutunan ito at natutunan mo rito, ay magpakumbaba ka naman. There's nothing, yung magiging tapat tayo sa mga katotohanan. Alam niyo, huwag kayong mahiya na dahil Pilipino ako. Sasabihin ko po sa inyo, marami nahihiya kasi dito ko lang naunawaan kay Arthur ito. Kasi Pilipino lang din ito. Mas maganda pa yata ang buhay ko, ganyan sukatan ng marami. Depende yan sa iyong relasyon sa Diyos. At yun ay hindi ko ipagyayabang. That I have sought the Lord in my heart for a long time. Magta 30 years na po akong pastor. And I tell you, it was not easy to become like I have today. Yung mga kaunawaan na pinagkakaloob ng Diyos sa akin. It takes a lot of discipline and a lot of discipline from God and a lot of humility and a lot of cries para mapasa akin ang mga ilan dito. So, sa aking pagtatapos, nais kong ipanalangin ka. And you do not need to bow your head.
Ang Panginoon minsan pag nananalangin ay nakatingala sa langit. Thirsty ba yung Panginoon? But it's up to you whether you open your eyes. Mahalaga yung puso mo. Lord, I wanna take this seriously of becoming like you in my life. And I have heard things na mga katotohanan mula sa iyong mga salita. And Lord, help me. You are my help. Indeed, Lord, ay sinabi ng aking natutunan that you have provided everything for me. And that the Holy Spirit is there to help me. Lord, I just want to thank you for this life of counting me into your family. And now I pursue to become like your Son, Jesus Christ. So I pray, Lord, that you will help me. Thank you for revealing all these things to me, Lord, through this video. God, help me, and Lord, bless me with more understanding regarding this, but more, Father God, of a willing heart to become like your Son, Jesus Christ. I now thank you ahead for giving me a heart, Lord, for changing my mind, God, and changing my priorities in life. I want to become like your Son, Jesus Christ. Naway panalangin mo yan at ang Diyos sa langit, ang ating Ama, ay pagkakaloob po nito. Father, I bless these people who are viewing these videos. And I want to thank you for their lives, and I continue to ask for your protection for them sa iyong mga kamay na laging tutulong sa kanila sa mga pangangailangan nila, O Diyos, sa mga panahong katulad niyan, ay kayo ang aming hari, Ama, na mabuti, na magkakalob sa amin ng lahat ng ito. Tigil sa lahat ang iyong protection sa lumalaganap na virus, Panginoon, na ikaw lang ang maaaring makahadlang na dumapo sa amin ito. Kung pahintulutan mo man ay meron kang napakagandang layunin sa aming buhay, ikaw mabuting Diyos. Salamat po, dakilang Ama, patuloy niyo kaming palaguin sa aming relasyon sa inyo, sa aming pananampalataya, sa kapakumbabaan, at sa kaalaman at pananampalataya. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang aming mabuting Ama, at lahat ay gagawin mo sa ikabubuti namin. Turuan niyo kami at tulungan na sumampalataya na ito ang layunin mo sa aming buhay. Maluwalhati ka, maparangalan ka, madakila ka, ikaw lang ang nararapat. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. God bless po, at pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos kasama ang iyong pamilya, ang inyong iglesia, at ang mga kapatiran sa iba't ibang dako ng ating bansa at ng mundo ito. Salamat po.